Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pamang katotohanan lamang. Naging mainit nga usapin sa mundo ng social media. Sa pinakahuling balita, iniulat na naghahanda na ang mga general para sa pag-aresto kay Lisa Smugs at Kuting na nahaharap sa mga kasong pandarambong. Ayon sa mga ulat, inihahanda na ng korte ang mga kinakailangang dokumento para sa kanilang pagdakip. Ang pandarambong o plunder ay isang seryosong krimen sa Pilipinas na may kaukulang mabigat na parusa. Ayon sa Republic Act No. 7080, ang sinumang mapapatunayang may nagkamal ng yaman na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 50 milyon na pamamagitan ng mga illegal na paraan ay maaaring maparusahan ng recollection perpetua sa mga nakalipas na taon. Ilang kilalang personalidad ang naharap sa mga kasong pandarambong, halimbawa na si Janet na itinuring na utak sa pork barrel scam ay nahatulan ng plunder noong 2018. Gayon din si dating Senador Ponce ay naharap sa kasong plunder ngunit naabsuelto noong 2024 dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ngunit ngayon nga ay talagang kompleto ang mga ebidensya laban kay Kuting ng Norte at kay Lisa Tanas. Ngayon nga ay ang pandarambong na ito ay hindi na makakawala at maiimbestigahan ng mabusisi. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. 2 million. Kakampi namin kayo, AFP-PNP. Na? Wala akong ino-order na upakan kayo. Ayaw namin magkaupakan tayo. Neutral lang kami. Neutral lang kami. Pero wag na wag ninyo kaming bibirahin. Sinasabi na sa inyo eh. Putang, kakampi namin taong bayan, dami namin. Kaya nga, wag na wag. No? Kaya kayo, mga AFP-PNP, lumagay kayo sa hulog. Lumagay kayo sa hulog. Hindi pwede yung ganyang asal na alam nyo ng mali, edi kinukonsente nyo pa yung mali. Ano ang putya? Magkaalaman tayo, gusto nyo? Ubusan tayo kung gusto nyo. Nasabi lang ang walang bastusan eh. Babastusin nyo kami. Huwag nyo kami pilitin na kami tumayo. Pinababayaan nga namin si Inday na tumayo eh. Naayaan lang namin, mga Duterte, tumayo. No? Kayo mga Marcos, sinasabi namin na para makatapos ng term, good governance lang ang sagot eh. Mga bopol. Pero wag nyo kaming popwersa na kumilos kami mismo. Putang. Sorry ha. Kasi pagka kami kumilos, sasagasaan namin kayo. Mamatayan kami. Iba kaming mga commander. Alam namin kung paano malagasan ng tao. Alam namin kung paano mission-oriented kami ng mga commander. Hindi kami laking opisina. Ano putang ano yun. Ano kala nyo sa amin? Lambutin? Sinabi na sa inyo, huwag niyong gagalawin yung mga commander namin. Eh. Pagka ginalaw niyo yung mga commander namin, strike 1 kayo ha, strike 1. No, strike 1. Papabutin pa ba sa strike 3? Ewan ko. Kaming tirahin nyo kami ni Bukay. Kami tirahin nyo. Pagka namatay kami, automatic yan. Lahat ng commander namin, automatic yan. Upakan. Ubusin lahat kayo. Kayo, wala kayo, mga kriminal. Kayo, mga may kasalanan sa bansa. Ubusin kayong lahat. Hindi na kinakailangan declare ang death penalty. Automatic na yung death penalty na. Papatayin nyo kami ni Bukay. Titirahin nyo kami. Namputya kayo. Kung kayo, pwede kayong mag-mode of self-preservation. Kami rin. Hindi sa libro ninyo na yun lang, kayo lang nakakabasa ng libro nyo. Kayo lang pwedeng mag-self-preservation. Kami hindi pwede. Kaya sinasabi sa inyo
Ilang beses namin sinasabi sa inyo, ayaw namin makialam dyan sa mga politika na yan kasi bastusan eh. No? Puta ng mga politika natin, gago talaga eh. Pag ako talaga masunod eh, upakan ko talaga lahat kayo, house arrest, no? Ayop kayo, gago kayo. Sinira nyo Pilipinas eh. Kaya may problema tayo eh. Ay, nako, maraming salamat. Bukas lang yung tindahan. Haba na naman. Ala, mahaba na. Uy, yan, malamig na ulo ko. Commander, my love. O, Commander Bukay. Yan, malamig na ulo ko. Commander, my love. O, Commander Bukay. Sorry, may nita ulo ka agad eh, no? Magandang umaga. Magandang hapon. Marian Sembra Cruz, good morning from London, Great Britain. Mary Faye Villa, watching from Hong Kong. God bless Supremo. Thank you, maraming salamat. Mel Bruins, good day, Sir Dado. Thank you. Nimpa Nersa, good afternoon, Captain Dado. Puta, pasimple pa itong AFP. Pasimple pa eh. Pusang alos. Nantoko Kaya mga commander, okay lang yun. Basta, the commander should always be informed. Informahan nyo ako, o kaya si Commander Bukay. Kung hindi kayo sa akin, at least doon kayo kay Commander Bukay mag-inform. Ang punto, the commander should always be informed. Maraming salamat doon sa nagsabi sa akin ng info na gano'n, Maraming salamat. Ngayon, basta alam namin, may kumakausap sa inyo, sige, sakyan natin. Kuhanin nyo na yung pera. Bigyan ng pera. Tapos gawin natin pondo. Bilhin natin armas. Bilhin natin ng bala at armas. Mga lintik na yan ang iniisip nila. Self-preservation, tayo iniisip na nga natin depensa ng Pilipinas. Anytime pwede magkagulo. November 1, November 5, 5 araw. No. So anything can happen now, today. Anything can happen from now hanggang November ik-ik. Naguluhin yung West Philippine Sea. No? Everybody is on break. Everybody sa sementeryo. Kami ayaw na yung punta sa sementeryo. Ayaw na yung pumunta. Tsaka na lang. Tapos nun ganyan yung... So anytime pwedeng guluhin. Wala, yung buta na yung yung Senate hearing, yung na yan, congressional hearing na yan, Quadcom, Tuwadcom, wala yan. Buta na yan, wala nang yan, wala na silbi yan. Sira si Fernandez tsaka si si Abante, lahat yan. Kasi pagka nagawa nila yon, kausapin yung witness na wala man lang ng pasikreto, tapos ngayon, question mark na yun, kahit anong gawin nyo, kahit meron silang katwiran na sabihin, babalik rin pa nila ngayon to si Grijaldo. Wala na. Sirang-sira yung Quadcom. Congress, sirang-sira kayo. Kasi tingin nyo sa tao na bibili nyo lahat yan, natapatan kayo ng isang Grijaldo. Hindi nyo kayang bilhin. O tanga. Natanga kayo. Tapos yun, bibirayin nyo. Ang simpatya ng PNP, yung matitinong PNP, yung simpatya, pupunta kay Grijaldo. Malaunan, fast forward time, malaunan. Si PNP pa yan eh. At yari kayong lahat eh. Pagka umikot ang gulong Madam President, gawin natin ang PNP yan, habulin lahat ng tarantado, habulin lahat ng kriminal. Yan, hindi mabibili yan eh. Ano na yan eh, kilala na eh. Paayos natin yung PNP. Siyempre, suporta lahat ng PNP matitinong sa kanya. At yung war on drugs na yan, war within the organization muna. Linisin muna yung PNP. Puta. Panay kasi bulok eh. Ang natin, ang politika natin. Tignan mo yung, puta na, ang lakas ng loob, I-offer, yung pag-offer na pwede ka pa maging general, ang lakas ng loob, ibig sabihin yung sindikato na talaga yan, na hanggang itaas, kaya na lang sungkitin. Kaya nilang, pwede kang magsabi na, pwede mag one-star general, pwede kang mag-general, kasi kaya nilang kausapin yung itaas at maglaglag ng promotion. Ay, nako. Tingnan yung ginawa nila kay Torre, di ba? Si Torre, naging general. Meron niyang mga pending case yata eh. May tawag doon, meron pang mga issue sa persona non grata. Tapos nun, sa Quezon City yata. Tapos ginawang regional sa Davao. At ngayon, si IDG. Mga kabaro, mga
AFP, PNP, at mga kababayan, at mga politiko, iikot din ang gulong. Kahit anong gawin nyo, iikot ang gulong. Hindi pwedeng forever and ever kayo nasa gloria. Ang masama dyan, the longer it takes na umikot ang gulong, the more unforgiving ang taong bayan. Kaya ako natatakot para sa inyo. Tatakot ako para sa inyo kasi pagka ang tao, ang nakakatakot dyan, sinasabi ko na nga sa inyo, AFP, PNP, kami hindi makikialam dyan. Hahawin pa nga namin na ganyan. Hawain namin, kami yung tatayong gitna eh. Pagka yung kababayan natin, nagsitayuan at nag-armas silang lahat. Putang ina, anong martial law declare ninyo? Wala, di maniniwala sa martial law yung taong bayan. Mag-armas. Kasi sa sobrang kurakot, sa sobrang politika, sa sobrang inis ba, no? Natatakot na yung taong bayan sa droga. May mga kinikidnap, hindi ka na makalabas ngayon. Takot na yung tao, kaya nga mag-aarmas yan, sigurado. Mag-aarmas yan. Nawawala na sila ng tiwala sa inyo. Yun yung iniiwasan namin, AFP, PNP. Ayaw namin mawala. Kaya nga kami, halos lumitaw yung mga gilagid namin, litid namin. Kakadepensa sa inyo. Iba, ang daming vlogger nagsasabi mga bayaran kayo eh. Tanginang kami. And this is what we get for defending you. Tatratuhin nyo pa kaming kalaban, mga hinayo pa kayo. Mali naman yun. No? And you do not get my goat. Masama akong magalit. Tanginang buha ka ng inang hayop kayo, hinayo pa kayo. Masama akong magalit, mga kabaro. Bibili niyo ginagawa niyo style ng putang na sila Fernandez tsaka si Abante. Ginagaya niyo. Ano ba kayo, congressman ba kayo? Ginagayahin niyo? No? Bibilin niyo yung kasama namin? Gagawin yung general? Putang kayo. Nagaya niyo style eh. Isang ano lang eh. Isang doktrina lang kayo eh. Paano yung mga nakakaya kayo? Kaya mga commander ingat kayo kasi alam ko na iniisip ko na yan na dadating tayo sa punto na sa takot nila yan. It is an indication na tatakot sila sa atin. Kaya they will try na pang mga anay kukuhanin yung haligi. No? Alam nila hindi kami makuha ni Bukay eh, no? Yung una nga tinatanong-tanong nga, inaano-ano kami, may mga kumukontak sa amin eh, no? Testing hanggang sa mista ako eh, no? Mga testing eh. Pati si Bukay, yung mga kabagang niya sa serbisyo. Natawag-tawag, hindi namin pinapansin. Tinatawanan lang namin. Sinasakyan lang namin. Ngayon, nakita nila sa the manner by which nagbablog kami, hindi kami kayang bilhin, no. Yung nakakaano nga eh, hindi kami kayang bilhin. Ngayon, ang pupunta riyan, alam na namin yan, pag-usapan namin ni Bukay, yung mga commander natin, isa-isahin yan. No, ayan na nga. But let me tell you, it is an indication na natatakot sila sa atin. Yun, kaya kinakailangan tayong operatan, traidorin, para malasog yung ma-shake up ang FGF. No? Kaya mga commander, ang requirement ko lang, the commander should always be informed pag kami lumapit sa inyo, kumausap sa inyo, katiting na offer, sabihin nyo sa akin. No? Because ang maliwanag na gusto kong ihatid sa inyo mga commander, Bukay, ako, hindi kami mabibili. Hindi kami, kahon. Hindi kami mamimera. Ha? Putang yan. Kasi nakasalalay dito, di ba alam natin, bansa natin, yun yung nakasalalay. Yung future ng bawat Pilipino, and that is priceless. Kahit anong offer, hindi po dyan. Hindi pwedeng mabastanting magandang pamilya mo, bigyan ka ng magandang chick, bigyan ka ng pera, mataba na bank account, etc. O posisyon, pangakuan ka ng posisyon sa gobyerno.
those are all earthly. Earthly. Hindi mo pwedeng bilhin yung dangal na isang tao, yung dangal natin. Saka hindi mo pwedeng ipagpalit sa anumang offer. Priceless nga eh. Ang kinabukasan ng bansa natin. Yung kinabukasan ng 100 ilan tayo, 119 million Filipinos. Yung iba dyan gago, yung iba dyan tanga. Problema pa natin ngayon kasi yan yung tumatanggap ng mga ayuda, yun yung mga sarili lang iniisip. Wala mang gagawa eh. 119 million Filipinos talaga eh. Okay lang sa akin, patayin natin yung iba pagka kinakailangan. Okay, panoorin na lang natin pagka nakagera, hayaan mo siya, mga gago yun eh. Hayaan mo lang. Ubusin niyo na kalaban. Pero yung 119 million Filipinos, na taken as a whole, hindi natin pwedeng isapalaran yung kinabukasan ng mga kababayan. Kaya nga, nagtitiwala kami sa mga napili nating mga commander na solid kayo. Huwag lang kayong maniniwala kung magsasawsaw sa utak ninyo na nabayaran na kami. O kaya nabayaran na si Metran. Kinausap na kami. No? Tayo nag-uusap, tayo. Kaya huwag na huwag kayo na magpapatarantado sa utak ninyo ng mga gagong hinayupak na yan. Tandaan nyo na lang, nasa listahan natin silang lahat, di ba? Pagka nagkagulo, katay lahat sila. No? I will not hesitate. I will not. In fact, pwede na yung order ngayon eh. Oh, order. Basta pagka nagkagulo, pagka nagkaroon ng gera, hunt them down. Kaya nga sabi ko, prepare the OB, prepare the listahan para maintindihan. Prepare the listahan ng mga kurap para hindi na sila makaalis dito. Because yung airport hindi na makakaalis yung mga yan. Full departure na talaga. Cancel yung mga passport, etc. And then we will try them one by one. We will give them the benefit of the doubt na yung SALE nila magtutugma dun sa assets nila to the third consanguinity ng kamag-anak, no? Basta kamag-anak, kahit third cousin, fourth cousin, o kaya kasintahan, basta habulin natin. And meron silang chance na para hindi sila mamatay, no? Ibalik nila lahat ng kinulimbat nila. Balik nila lahat. Para ano na lang sila, exile. Kung natatakot silang patayin sila ng excruciating painful death. And you can just imagine kung kayo mga politiko, imagine niyo yung ibig ko sabihin. Excruciating, painful, no? Death. Kung kinakailangan kayong lagyan pa ng dextrose para lang mabuhay kayo. So that you will feel the pain. Isipin nyo, imagine niyo yun. Ngayon, kung ayaw ninyong mag-experience, kasi yung isang ganun, matulin eh. Walang mangyari. Gusto kong maramdaman ninyo yung sakit yung pain na binigay nyo sa bansa natin eh. Ngayon, kung kunyaring ayaw nyo ng ganon at natatakot kayo, harapin nyo yun, pwede naman exile kayo. Exile. No, exile. Buhay ka. O, di ba? May pagkakataon kayo magbago. Sang-ayon sa doktrina ng mga religion natin, etc. Kung ano man sekto kayo, pwede kayong buhayin. Pwede kayong magbagong buhay. We will give you a second chance, but you cannot run for office anymore. You can live a life na in exile, no? Pag-iisipan pa namin kung saan kayo i-exile. Ay, naku, nakakainit na ulo tong nung grupo natong mga kriminal, mga addictus na kinurap lahat Kinurap. Kaya kung may matitinong sa AFP, I am hoping na lahat kayong matino. At saka sa PNP, kung may natitira pang matino sa PNP, alam ko marami pa. Kasi maraming sumang-ayon doon sa ginawa ni Colonel Grijaldo, ay magbuklod-buklod kayo sama-sama na magagaling, na alamin nyo
ang next step. Next step. At yung magiging kilos ninyo. Definitely yung West Philippines na yan na guguluhin is not right. Maliwanag. Puti yan, anong gagawin ng mga dayuhan dyan? At anong gagawin natin na upakan natin kung if ever na magkaroon ng provocation, baka tayo pa mag-provoke. Mali yun. Ang lapit na natin, 5, Trump. Kung mananalo si Trump, hintayin natin, di ba? There is hope para maiwasan yung gera. Okay? So, Nimpa Nerse, good afternoon, Cap Dado. Mel Bruins, good day, Sir Dado. Marian Simbra Cruz, People Power na po. Hindi kami ang mag-initiate ng People Power, hindi FGF. Kayo, mga kababayan, kayo, mga pro-Duterte, mga may-isog, mga lahat ng naniniwalang mali itong administration. Pero mukhang ayaw ng taong bayan. Ibig sabihin, tama si Marcos. Tama ang Congress, tama ang Senado, tama lahat. May tama sa utak, no? Lahat sila may tama. May tama silang lahat. So, ang mga kababayan natin, sa wala kayong pakialam, we deserve the country that we have. Yun lang. Sabi ko na nga you have a choice. BBM, Sara, you have a choice. You better stand up. You better decide because the longer that you make the choice, the more dangerous it becomes for the country and the people. Dangerous because of war, dangerous because of corruption, mabangkarote tayo. Dangerous because of yung illegal drugs. Imagine nyo, dangerous because of the resurgence of the CPP, NPA, NDF. Kaya ang laki ng kinakaharap natin, problema natin. Alam ng AAP nyo yan at ng PNP. Kaya nag-iisip-isip na ang mga AAP, PNP natin. Iniiwasan lang nila na yung radar ng gobyerno, mapokus sa kanila. May mga posisyon din to at may mga karir. Pero mga kabagang, hindi pwede yung iiral yung takot na matanggal. Sila ang tanggalin dapat. Yung mga tarantado. Ba't putangin naman yan? Sino ba sila para... Sipin nyo, may pamilya kayo. May pamilya kayo, AFP, PNP. Anak ng tokwa. Yung pamilya nyo, mabibiktima ng CPP, NPA, NDF pagka nagkaroon ng cleansing. Pagka yan ang mga naupo sa gobyerno, may nakaupo na nga Nang putya naman. Tapusin na natin. May mga nakaupo. Paano natin tatapusin to? Yung question. Kayo alam nyo, kami hindi. Hindi, alam ko rin kung paano. Pero, bakit ako manguna? Hindi ako pwedeng manguna. Ayoko manguna. Kasi pag ako nanguna, ubos yan. Wala akong patawad. At least doon sa iba may patawad pa Si Metran nga, may marunong pang magpatawad Commander Bukay Ay, nako. Kasi I can be as ruthless as I can be. Kilala ko sarili ko. I can be as ruthless as I can be kasi nasubukan ko na. Nasubukan ko na. Kilala ko sarili ko. And I do not have that hesitation to give an order, no? Kaya nga relate ako kay Duterte. Kaya nga sinasabi ko yung Duterte ninyo, magaling yan. Parang sinabi ko, magaling ako. Joke, erase. Nakaka-relate ako kay Duterte. Because I see myself in the person. Older version Yung walang pakundangan na patayin nyo kung kinakailangan patayin. Huwag kayong magpapakatay. Bakit nga naman kayong iiyakan ko? At putang na, bibigyan nyo pa ako ng problema. Mga bata, bibigyan nyo pa ako problema at sasabihin ko sa mga asawa at pamilya ninyo na putang na namatay. Bakit ganun? Yung kalabang kasi Huwag kayong magpapauna. That's the Duterte style Bibigyan nyo pa ang problema na tapos huwag kayong gagawa ng kalukuhan. Ganun yung commander. At kahit mura yan ang mura, he gets respect
from the people, from his people. Kaya nga ABP-PNP, tama na yung kasi the longer na ito, delikado talaga tayo sa totoo lang delikado tayo kasi ang best bet ng Biden administration, Pilipinas tayo bongbong best bet, guluhin ang Asia. Naknampo siya. And then kung may tama yung intel o yung panaginip na lang, tama yung panaginip, may may mga pumapasok diyan sa West Philippine Sea na taga-ibang bansa. Ano yan, ipoprovoke ninyo? Kung mag-hesitate ang Pilipinas, ang AFP natin, ang aasahan nyo ibang bansa para i-provoke. Oy! That's why, Proclamation number 5. Yun yung topic natin. Proclamation 5, 6, 7. Proclamation number 5. Advertisement. Proclamation number 5, People's Proclamation number 5 is about a declaration of state neutrality related. Why do I like to have a proclamation, People's Proclamation ng state neutrality? Kasi gusto kong maliwanag sa buong mundo, sa lahat ng Pilipinas, ayaw namin ng gera. We are therefore declaring state neutrality. Whereas do sa Constitution natin, we are not going to, war is not an instrument of foreign policy. Gusto ko magkaroon tayo ng declaration. Madam President, may I advise na magkaroon tayo ng declaration ng neutrality. Ng Switzerland or all those nations na neutral ng World War I, World War II. Ngayon sa pending na World War III, gusto ko dito sa Asia tayo ang may proclamation na neutral tayo. Na kunyari yung lahat kayo nagpapatayan kayo, pagdating nyo sa Pilipinas, bawal, huhulihin namin kayo pag kayo nag-aawayan. Amerikano man o Russian, Chinese o Korean, North Korean, South Korean, Japanese, Taiwanese, etc. Dito kayo sa Pilipinas, magkapi-kapi kayo, mag-inuman kayo, pare-pare. Inom-inom tayo. Pare-pare. Ganda ng beach natin. Doon kayo sa Boracay, gawin yung gusto nyo sa lahat ng beach. Ang dami namin beach. Magturista kayo. Gastusin nyo yung pera nyo dito sa amin. Para tumaas yung tourism namin, para magkatrabaho yung aming mga Pilipino, kapwa Pilipino. Pero I want this to be a neutral country. No to war. Magpatayan kayo kung gusto nyo. Pagpasok nyo sa Pilipinas, neutral kami. Ang magbarilan sa inyo, mag-away-away sa mga pulis namin at AFP namin ang kakaharapin. Okay? Yun yung gusto ko. Therefore, kung kunyaring meron tayong proclamation, People's Proclamation ng state neutrality, ibig sabihin nun, number 1, we have to abrogate the Mutual Defense Treaty. Abrogate, cancel, and all the other treaties na sa ibang bansa. Ang pwede natin gawing treaty, economic treaty, medical treaty, climate change treaty, mga ganun ba, environmental treaty. Pero yung treaty ng mutual defense, no, yoko. No. Akin lang naman yan, yung mga walang paki o yung mga Pilipino na magagaling na meron kayong ibang idea, di magsabi kayo kung anong gusto ninyong treaty, kung anong gusto ninyong proclamation, i-retain niyo yung mutual defense. You know why? Kung gusto tanggalin yung mutual defense, mga kababayan, ever since yung Mutual Defense Treaty na yan nandyan, since kailan ba yan? 19 kopong-kopong pa yan, no? Hanggang ngayon, we have not looked inward. Lagi tayong nakabase, nakadepende tayo sa ibang bansa, sa iba nating mga ka-allies. Kasi lagi tayong hindi kumakalas doon sa umbilical cord. Dapat putulin natin yung umbilical cord na yan para tayo tumayo bilang isang bansa, bilang Pilipino, na kaya natin tumayo na wala kayo. Kasi pwede naman natin kaibiganin lahat.
Kung meron tumarantado sa atin, meron tayong Proclamation number 6. Okay? So, Proclamation number 5 muna. Abutin ko rin yung Proclamation number 6 ngayon, hanggang 7 nga ako eh. So, we abrogate the Mutual Defense Treaty. It will take 1 year, blah, 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 blah. Dapat nagkataon yung panahon ni Presidente Duterte, he had it reviewed. But the recommendation of the Defense Department was not to abrogate it. And I understand where they were taking off. Why? Because kitang-kita na yung nagiging aggressive na yung China, and we need the backup of the Americans. Kaya, hindi na lang. No, hindi na lang. Tanggalin. Pero sa akin, outright, tanggalin na yan. Because tignan nyo, kaya treaty, kailan pa ba yung treaty pagka kunyaring, may treaty ba ang US tsaka yung Iraq? Ha? US, Vietnam. US Afghanistan. May treaty ba sila? Hindi, pinasok nila eh. Pinagdepensa nila yung mga tao ron eh. Kaya ka, maniwala ka dyan sa treaty na yan. Kahit walang treaty ng Amerika, papasok sila pagka inapi ang isang bayan. Kaya nga, hindi kailangan yung treaty na yan. Ang nangyayari kasi masyado tayong nakasandal tayo. Thereby, laging may excuse. Nandiyan naman ang Amerikano. Nandiyan naman yung mga gamit nila. Kaya laging tayong maasa sa gamit nila. Kaya nga tayo tanga bobo Hindi na tayo nag-isip na gumawa ng sarili nating missile, sarili nating mga drone, sarili nating mga uniforme, baril, etc. Kasi nandiyan naman yung pinaglumaan ng Amerikano. Nantoko yan. Bakit hindi tayo mag-develop ng sarili natin para meron tayo, total, kailangan natin. Kailangan mo sa DILG, sa bawat, kailangan ng air asset kaya, pagka ganyang mga disaster, kailangan ng air asset. Security natin, nationwide, kailangan ng mga gamit. Pati Forest Ranger, wala nga tayong Forest Ranger Ang daming problema natin Tapos nakaasa tayo sa Amerikano. Kaya nga, pag-usapan yan, ang sa akin, basta yan yung gusto kong recommended ko na Proclamation number 5. Very important that we have to proclaim that we are a neutral country. Therefore, we are abrogating the Mutual Defense Treaty. Therefore, BFA, EDCA, lahat yan tanggal. Lahat yan tanggal. Well, pakialam ko sa first island chain defense ninyo. Putang ina, ba't nadamay nyo kami sa upakan ninyo? Kayong nagaganyanan, mahirap lang yung bansa namin. Ngayon, kung kayo magpapatayan, panonoorin lang namin kayo, wala kayong pakialam sa patayan nyo. Russia, China, North Korea, Iran, magpatayan kayo dito sa Western countries at saka sa Asian allies. Wala kayong pakialam. Ba't yung kami dadamay? Gusto lang namin na